Yung death kasi may data na 6, yung burial may data na 7. So yung dulo nun, yung 13th round, nabasa niyo yung Testament, di ba? Yung kay Joshua. Diba? Sabi ko na yun, nabasa niyo, di ba? Doon ang shout of the archangel at saka yung trump of God. Di ba last shout kayo? Nabase niya ngayon? Amen! Yun. Yun lang alam niyo, yung Amen! So bumubulan tayo ngayon ng 13 data. Isang death, isang burial. Para si Kristo. Pagkatapos ng death burial niya, isang 6 death, at saka isang 7 burial, 13 yun. Di ba? O, nabuhay na siya magulit. Ang sumakit sa langit. Kayo at ako, gano'n na gano'n. Kailangan makabuo tayo ng 13. O, death, burial. Kaya lang yung death burial na yan ay 3 segment o 3 phases. Kailangan daanan mo yung dinaanan ng 6,000 years na yan at yung millennium na yun at yung eternity na yun. Kasi ang gospel ay pang 6,000 years, pang millennium, 1,000 years yung burial, at yung resurrection ascension, pang eternity yun. So pag pinagsama mo yung dalawang una, death, burial, time and space, and temporariness, tapos at saka yung eternality, infinity sa eternal future. Lakas mo tol, para... Kahit hindi na, intindihan. Unti-unti na, no? Unti-unti na lang naintindihan, no? Di ba naintindihan mo kanina? O, pakiulit. Yun lang dulo, yun lang dulo. Di ba? O, sige. Pass forward na. Ibig sabihin, Dad, yung, di ba, para lang po, confirmation lang po, pag death, itong death na to, dito, doon. Okay. May death, pero resurrection, ascension. Pero death yun. Yung burial, ay may death, burial, resurrection, ascension. Tapos pagdating mo dito, death ulit, death, burial. Sandali. Death burial na naman yun. Death, burial. Pero yung death burial na yan, pag kinompress mo yan, death. Death, tama po. So magiging death yan, burial yung resurrection ascension yun. Eh, doon po ba sa may... Kaya may third phase. Kaya may third phase. Yung third phase na yun, walang ganong kamalayan ang mga early medieval. Wala silang ganong kamalayan. Kaya nga mystery ito wala nakakalam nito. Sabi ni Pablo sa Bible, wala nakakalam nito. Maliban sa Diyos, sa kay Kristo, at sa Holy Spirit, na i-reveal niya sa huling araw pala. Nasa huling araw tayo. I-reveal sa atin. Kasi nga, kailangan magka-rapture na. 6,000 years na. Tingnan niyo yung panahon natin, bakit nagkakaroon ng First Revolution sa Egypt? Egypt, tandaan niyo na. Ang Egypt, symbol ng old nature. Third Face. Dating pala. Face to face na yan. Face to face. Ayan. Kumahaba. Di ba naka-record naman? Naka-record. So, Naniniwala na talaga ako. so, Kay Daro. pagka in-explain ko ulit yan, mawi tayo sa detail. Pero wag na, ito yung death, burial, resurrection, Ascension. ascension. Dad, may death burial din po ba doon sa Sa New Heaven and New Earth? Wala. Kaya nga, yung burial ni Kristo, kung titignan mo yung dulo, walang destruction of the universe. Yung lake of fire po ba, hindi po ba Ah, Di ba po yung lake of fire parang, di ba yung lake of fire kasi eternal pwede na natin gamitin yung ganyang kamalayan. Sa sinasabi ko sa inyo yung ulit, death, burial, pag nakabuo na tayong ganito, tapos nagiging death yun, di ba? Opo. Yung death na yun, burial, resurrection, ascension. Kasi maraming avenue to, maraming kaparaanan para i-prove Lake of natin fire. yung ating punto rito na kailangan lang natin ng death burial bago tayo tuluyang ma-transform at tumakit sa natin. Ang bottom line, yung mga early medieval kulang yung kanilang kamalayan. Ang nag-a-add sa kanila ngayon ng kamalayan para makompleto yung full gospel na hiningi ng Panginoon sa church general ay yung last days. Okay? Sandali. So, balik tayo sa baptism ni Jesus Christ. Yung baptism ni Jesus Christ, death, burial, resurrection, ascension, death, burial. Tapos yung 40 days, 3.5 years ni Jesus Christ, resurrection, ascension, pag kinompleto mo, pag binuo mo yun, death, burial. Tama? Opo. Kumuha nyo. Opo. Death lang yun. Okay. Kasi, kumbaga,
Para po parang ang sinasabi niyo po sa halimbawa sa isang death na parang akala malaking death, may mga maliit na death bearer resurrection. Galing salita, isang death burial, isang death burial. At pati yung doon, death Death burial. burial. Ang pinakadulo doon, pag nandun na tayo sa dulo, ano yun? Death burial. Death, Tama na yung death, burial, resurrection, ascension. Pag binuo mo yun, death burial. Di ba ang usapan natin pag nakakabuka ng death burial, resurrection, ascension? Death burial. And ang gusto lang natin marating at kung saan gusto natin Makompleto yung death burial. makompleto yung death burial. Kasi yung rapture na po. Kasi yung susunod, Rapture, resurrection, resurrection. rapture. Kailan matatapos yun? Eh di pagka nandun ka na sa dulo, pag ascended Sa state perfect ka, na yung lahat ito nangyayari by faith. So ano yung ibig sabihin ng by faith? Yung naunawaan nyo na yung death ni Cristo. Ang equivalent pala nun 6,000 years. So kaya yung ginawa ni Cristo from baptism until death. Di ba? O yung burial pala niya, ang ibig sabihin nun, yung kanyang 3 days, 3 nights. Nang sa history naman, ang equivalent, yung millennium. Nakuha niya? Okay? So yung palang resurrection ascension niya, ang equivalent niya, yung eternity future, yung new heaven. Amen. So ito isang death burial, at isang death burial doon. Pag binuo mo lahat yan, death burial. death burial. Ibig po sabihin, Kasi death burial, resurrection, ascension. kinukumpleto po natin pineperfecto natin yung death burial, pero naglilive by faith tayo sa ascended state. Of course, kasi yung pinakadulo ng death burial, Para matapos mo yung death burial na hiningin na yung real time. Kasi nga, doon sa malaking death burial, meron din malaking death Okay, burial, bigyan ko resurrection, example. ascension. Ang mga early medieval, para lang masagot ko sa service. Ang mga early medieval, dumaan sa tinatawag na, nung nabubuhay pa sila, itong first phase. Diba? Kumbaga, naranasan nila yung bautismo sa tubig, nung unang paniwala nila yung gospel, nawala yung old nature, nagkaroon ng new nature, pinaniwala yung resurrection, qualified sila sa paraiso, pinaniwala yung ascended state, yung pinaka-pre-natus, qualified sila sa langit, tapos namatay. Yeah? Namatay, nakalibing sila hanggang ngayon. So, ang kanilang natapos hanggang dito lang. Okay? Isang death burial, hindi pa tapos talaga. Kasi tayo mga last days ang tatapos, doon sa hindi na natapos, nakabuo ng malaking death burial. Naunaan mo si Ma'am? So ang kukumpleto doon, yung ating susunod na third phase, yun ang bubudo doon sa pinakamalaking death burial. Ano yun? Death burial, resurrection, ascension. Napakalaking death burial yun, na equivalent na yun, nung talagang actual na death burial ni Jesus. Jesus Christ. Pag narating na natin yon, wala nang makakapigil. Siguradong bubuhayin yung mga patay at kayo mga buhay, kahit ayaw nyo magpalit ng mukha, katawan, sigurado kayong papalitan. Kasi dumating na yung takdang panahon kasi tapos na yung death burial. Expired na yung dati yung buhay. Sabihin po na yung po, ito po, death burial pa lang po yan hanggang sa... Oo. Ang dulo, malaking death burial. Sa kamalayan natin. Sa mga early medieval, ang kanilang pinakaganyan ito. Hanggang millennium lang sila dahil nga huminto na sila. Diba nasa langit tayo ngayon? Sila rin nasa langit. City of God. By faith po yung langit natin. Oh, okay. Pero yun ang totoo. Hindi nga, ito nga, yun nga. By faith na Mamaya literal by yun. side dyan, kaya hindi ka nang malagyan. Kahit hindi kayo kumain mamaya, ako lang, pwede na eh. But yung ano po natin, yung isang buo po na yan, since death burial po yan, yung resurrection ascension po, pag po nag-rapture. Oh. Pero ginagamit lang natin ito ngayon para maintindihan Para maintindihan kung na saan na tayo. yung estado Hindi natin. ibig sabihin na hanggang doon yung death. Para po, Ang totoo talaga, ang death burial hanggang dito lang. in real time, kailangan natin ma-perfect yung death burial para magkaroon ng real time resurrection ascension. Yes. Pero po yung by faith natin, inaabot totoo na yan, natin pagka na-real sa New Heaven and New Earth. resurrect na tayo, na-transform, dito pa lang tayo. Oh, nandun pa lang naman tayo talaga. Marami pa tayong kakainin bigas doon. Ina-advance pa lang po natin by faith. O kasi nga, ang gospel, pag binay-faith mo yan, iba-ibang dating sa kasaysayan. Okay? Magmula rito, dito, patas ng patas, yan hanggang doon. Ay, Dad, may tanong si Ate Joanne kasi sinabi niya sa utak ko. Dito, sabi ko sa'yo Kagaling ko Kakilala ko talaga. Lahat ng ating iniisip, sinasabi, kinikilos, kailan nakabalance yun yan? Sa gospel. Halimbawa ngayon, kanina napag-usapan natin tungkol sa LGBT, no? Kahit anong topic. Kaya social, economic, political, kahit ano pa. Mga weakness, Ate Kaya Joanne. talaga, nakabase yan sa kamalayan natin. At saan tayo sa kamalayan natin? Wala tayo dyan.
Lost sin and death, yung higher peace dito sa milenyo, wala tayong dyan. Andun tayo sa new heaven and new earth. New heaven nga lang. So, nandun tayo ng world. Meaning, sa practical issue, just to cut the long story short, kung talagang seryosoy natin to, tayo na lang ang nag-exist. Tayo na lang malaga. Hindi yung buong daigdig, hindi na lahat ng nakagisnan natin. Kaya ano pa yan, kahit ano pa yan. So tayo po magbibigay ng standard. Tayo! Ano ba po si Ate Joanne, no? Yung standard natin na yung ginagawa ni Ate Joanne ay okay. Ano ba kung Pero okay? yung standard yung yan, okay. huwag yung i-apply sa labas kasi embassy tayo. Definitely, pagka-embassy sa political science, meron ng immunity. Pero huwag nyo ipipilit yung batas natin dito sa labas. Kasi Hindi nga po, hindi. sakop ng 6,000 years ito. Ang daigdig. Tayo,